Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Labis na nagpasalamat itong si dating Senator Laila de Lima kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bakit kaya? Ano ang naitulong sa kanya ni Pangulong Marcos o yung mga kaalyado ni Pangulong Marcos kung bakit ito napalaya? Tandaan po natin na nakulong si Senator Laila de Lima ng mahigit 6 na taon kung wala siyang kasalanan at kung walang sapat na ebidensya, bakit siya nakulong? So yan ang isang palaisipan. Bakit nung nagpalit ang administrasyon ay agad humina ang kaso, nagrecant ang mga testigo at sinasabing pwede na siyang magpiyansa. Pero nung una pa lang siya nakulong ay sinasabi ng Korte Suprema na bawal sa magpiyansa, mga kababayan po natin. Pero ngunit bakit nagkaroon ng pagkakataon na makapagpiyansa itong Senator Laila de Lima? At sa unang araw na kanyang paglabas sa kulungan, mga kababayan po natin, ay agad niya ginawa ang kanyang trabaho. Ano ang misyon mga kababayan po natin na kanyang gagawin? Walang iba kundi tirahin, atakihin itong si Pangulong Digong. So, mukhang ito ang kondisyones, mga kababayan po natin, sa kanyang paglabas. Yan ang napredict nga ng isang vlogger na si Maharlika, mga kababayan po natin. At ayon kay General Macanas, bago pa man umano nakalabas itong si Laila de Lima, ay sinabi na ni Maharlika na itong si Laila de Lima ay papalayain ni Lisa Smag umano, mga kababayan po natin, para gamitin sa paghihiganti laban kay Pangulong Digong, at itong si Trillanes ay magkakaroon din umano ng posisyon sa administrasyon. Ang naging totoo ay ang paglaya ni de Lima. Samantala si Trillanes ay ngayon nagsasalita sa media, lumabas na naman, lumulutang at panay tirada kay Pangulong Digong. So mga kababayan po natin, ang tanong tuloy ng ating mga kababayan, sa paglaya ni de Lima, posible kayang susunod na papasukin nila ang ICC? So yan ang ating pakaabangan, mga kababayan. Simulan na niya ang kanyang misyon. Kasi as predicted by Maharlika, palalabasin si de Lima. Sabi niya, that was 2 days ago, ito nangyari na. So, pakinggan natin sandali ang kanyang press conference kaagad. At dito niyo makikita na ang target niya, sisirain niya ang mga Duterte. Okay. After 6 years, Yan 8 siya. months, 21 days. And this is my 2,454th day. So I'm released after 2,454 days. Hindi ko talaga ma-describe ang feeling na nangyari na yung pinakahihintay ko. But with your permission, I think some of you would want to ask questions later. But with your permission, meron po akong babasahin muna statement. Can I do that? Though it took too long, I never lost faith that my inevitable freedom will come. Alam niyo lahat kung gaano tayo katagal naghintay ng nagtiis, na may pananalig ng katotohanan. Hindi naman manghuhula si Maharlika na parang Madam Auring. Very clear yung sabi niya habang nag-vlog siya. I think Maharlika nasa Paris. Nagbabakasyon pa rin. Tinandaanan ko. Sabi niya, bantayan nyo, i-release nila si de Lima. Sabi niya, i-release. So ito na nga po nangyari, mga kababayan po natin, yung sinasabing i-release nga umano itong si de Lima. So nagkatotoo na nga, mga kababayan po natin, na napalaya na itong si de Lima. So agad sinimulan niya ang kanyang pagbabatikos at tirada kay dating Pangulong Digong. So ito umano ay kasama sa mga napag-usapan basta't papalayain siya. What ang mga sindikato. At ngayon, magkakasabwat na sila ngayon ng sindikato ni Ahas at ni Kuting. Pero ang ulo talaga niyan, mga palangga, ay si Lisa Ahas Araneta. Kasi hindi natin na-anticipate
Hindi ko to inisip. Alam mo, pinagtagni-tagni ko na lang yung pangyayari kung bakit ganito. Higanti ito ni Lisa kay Pangulong Duterte. Bakit higanti? Naalala ninyo, nung sinabi ko sa inyo na kinausap ako ni Lisa over the phone, kung alam ko nga lang, di sana winartap ko na siya noon pa lang. Diba, na i-push si Kuting, si Marcos Jr. para i-appoint ni Pangulong Duterte sa Department of Agriculture. Okay? Pero never in-appoint si Marcos Jr. Kasi alam pala ni Pangulong Duterte na ang gagawin pala ni Marcos Jr. at alam pala ng Pangulong Duterte na si Lisa Ahas ay ka-business partner ang mga smugglers. Yung pala yun, yung time na yun na panahon ni Duterte ay pinupush talaga ni Liza. Not only sa akin, sa iba pa nilang kakilala na during the time na sa Duterte administration na ma-appoint si Kuting kasi nga hindi naman, ayon kay Lisa Smugs, hindi naman nakakaapekto yung electoral protest na inilalaban ni Kuting Marcos Jr. as Vice President. Okay? So ngayon, mga palangga, ang ano dito, ano ang dapat malaman ng taong bayan? Na binudol talaga, okay? Binudol talaga ang mga Pilipino. And of course, Duterte supporters, and of course, si Sara. Kasi ang intention pala talaga, okay, ni Liza ay maghiganti kay Duterte at palalayain niya ang mga taong nakulong during the time ni Duterte. Dahil nga, bakit nakulong yung mga ito? Particularly si De Lima. Dahil nga kasabwat sa mga illegal na droga. Diba, nakita niyo naman yung mga kubol-kubol, nakakapasok sila doon, nagkaroon na ng hearing yung mga yan. Yan. So, ito yung kwento. Ngayon, ang eksena, nabudol ba si Sara nung nakipag-partner siya kay Kuting? Kung hindi pa niya nararamdaman na nabudol siya at ng Pilipino, ewan ko na lang. Sabi ni Delany Maniala, tama po, revenge yan. Totoo, revenge kasi gagamitin ni Lisa etong si De Lima at si Trillanes, I'll go to Trillanes later, para i-push ang kakasuhan si Pangulong Duterte. Diba, gigil na gigil ang ICC dyan. So, alam nyo mga kababayan po natin, sinasabi natin na hindi talaga papapasokin ng administrasyon ni Pangulong Marcos itong ICC. Pero, nakita nyo na yung pattern. Nung pinalabas na itong dating Senator Laila de Lima, ay mukhang dahan-dahan na talagang mabubuo na yung kanilang plano. So, ang kanyang pag-iingay mga kababayan po natin, dire-diretso, kung nakikita natin, mula nung kanyang paglabas. At ang media naman ay todo subaybay sa kanya. Kahit saan siya pumunta, ano ang kanyang sasabihin, nagpapapreskon, ano ang kanyang mga aktibidad. Lahat mga kababayan po natin, sinusubaybayan ng media. So, talagang hina-highlight itong mga sinasabi ni Laila de Lima. Pinopost kung ano yung kanyang gustong iparating. So kung nakikita natin, tapos lahat ng mga kaalyado niya ay nagsilabasan at nagsasalita at kung ano-ano na naman ang kanilang sinasabi laban sa mga Duterte, mga kababayan po natin. So mukhang posibleng mangyari ito, pero syempre dahil nakaupo pa rin bilang Vice President itong si Sara Duterte, posibleng mag-aalangan sila na gawin ito kay dating Pangulong Digong. Ngayon, ano yung impact sa atin? Remember, nag-aaway-away tayo. Ang sabi natin, tayo mga Duterte at Bongbong Marcos supporter, sinasabi natin diretso sa inodoro, Rani de Lima. Pag tinignan mo siya, nakakaawa siya, di ba? Okay? Nakakaawa yung itsura niya. Pero ang tanong, maraming mga nakakulong na kapag iniyakan ka, di ba? Actually, dyan magagaling yung mga sindikato, yung mga mangingitil ng buhay. Kapag nasusukol
Akala mo kawawang-kawawa sila. Pero kung bubuksan ninyo, idadissect ninyo ang kanilang pagkatao at kanilang ginawa, yung sinira nilang buhay o kinitil nilang buhay, di ba? So nakakaawa talaga. But ang itsura. Pero mas nakakaawa yung mga anak ninyo, mga kapatid ninyo, mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo na hanggang ngayon, bakang iba sa kanila namatay na dahil sa pulburon. At ang gobyernong ito ang what? Promotor ng pagpupulburon. Ngayon, mga palangga, ano na, kumusta na yung mga bumolja kay De Lima dati na mga BBM supporter? Paano nyo ngayon i-justify yan na hindi dilaw si Kuting? Paano nyo sasabihin sa taong bayan na unity team yan? So makikipag-unite kayo sa isinusukan yung dilawan dati na pinagfiestahan natin, pinagtulungan natin dahil nga ang ginawa ay nakipagsabuatan dito sa mga sindikato, mga durugista. Okay? Nabi ko na sa inyo at may nag-comment, si Trillanes ay gagawin nilang advisor o whatever man. Kung hindi nila gagawin dahil na-preempt na natin, sinabi ko na sa inyo. Di ba? Tumpak na naman, bumingo na naman si Maharlika nung sinabi ko sa inyo na si De Lima pakakawalan. Ngayon si Trillanes ang isusunod nila kasi gagamitin nila si Trillanes, si De Lima, gagamitin ni Lisa at ni Marcos Jr. Traidor talaga itong nayupak na to. So mga kababayan po natin, kayo na pong bahala sa mga sinabi ni Maharlika. Pero nahulaan niya na posibleng meron siyang puting ahas umano dito sa loob ng Malacanang na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. So tama ang kanyang sinabi noong 2 days ago or 3 days ago na papalayain nga itong si De Lima. So nangyari ito mga kababayan po natin. Ang inaabangan po natin ay kung papasukin talaga ni Pangulong Marcos itong si Trillanes sa kanyang administrasyon. So dito talagang marami nang magdududa at magalit mga kababayan po natin. Kaya kayo bilang isang Pilipino, supporter man ni Pangulong Marcos, supporter man ni dating Pangulong Digong, o pareho kayong supporter ng dalawang ito mga kababayan po natin. Ano ang inyong komento at saloobin sa ibinunyag ni Maharlika? Pabor ba kayo na kunin ni Pangulong Marcos itong si Trillanes at ipasok sa kanyang administrasyon? At naniniwala ka ba na maibabalik pa ang unity team pagkatapos sa mga gusot at mainit na isyu na nangyayari sa ating bansa? Hindi kayang may kinalaman itong si House Speaker Martin Romualdez sa pagpapalaya kay De Lima? Dahil posibleng kapag siniraan nga itong si Pangulong Digong, syempre ay matatamaan din itong si Vice President Sara Duterte. At kasama ito sa mga demolition job na sirain ang mga Duterte para hindi na makaupo sa mas mataas pa na posisyon. Which is sa 2028, alam po natin na posibleng tumakbo itong si Vice President Sara Duterte. Kaya mag-iwan na ng komento mga kababayan. Maraming salamat.